Napakaraming nagtatanong sa atin sa comment section kung paano nga ba malalaman ang possible na replacement sa isang transistor. At ang palaging sagot ko naman ay makikita natin yan sa datasheets. Pero teka, alam mo ba kung paano basahin at intindihin ang datasheets ng isang transistor? Sa video na to ay pag-uusapan natin ang specification ng isang bipolar junction transistor. At kapag malaman mo to ay madali na lang sa'yo yung paghahanap ng possible replacement sa isang transistor na hinahanap mo. At hindi lang yon, magiging madali na lang din sa'yo yung pag-identify kung suited ba yung components sa circuit na ginagawa mo. Pero bago tayo mag-umpisa, alamin muna natin kung ano nga ba ang isang datasheets at saan nga ba ito makukuha. Ang datasheet ay isang document kung saan dito natin makikita lahat ng detailed information tungkol sa isang specific electronics components. At ito ay usually makukuha lang natin sa internet. At ang website na palagi kong pinupuntahan pagdating sa mga datasheets ng iba't ibang electronics components ay ang alldatasheets.com. So pumunta ka lamang sa alldatasheets.com at isearch mo yung part number ng components na kailangan mo. In this case, isang BGT transistor yung isi-search natin. Kasi yun yung ating discussion sa ngayon. And then, copy mo lang yung security code, tapos download mo na. After mo siyang ma-download, pwede mo na siyang ma-view using PDF viewer na gamit nyo. Ngayon ay mayroon na tayo dito ng downloaded datasheets ng isang transistor. At kung titingnan yung maigi yung datasheets, makikita natin sa upper left side yung manufacturer ng pyesa. In this case, ito ay Toshiba. At sa upper right side naman, makikita natin dito yung part number ng components. At sa gitnang bahagi, makikita natin dito yung classification ng transistor. In this case, ito ay isang NPN transistor. Sa baba niya, makikita natin dito yung description and application ng transistor. At ayon sa kanyang datasheets, yung 2SC5200 ay ginagamit sa mga power amplifier application. At yung transistor na ito ay complementary sa 2SA1943. At ito ay recommended for 100 watts high fidelity audio frequency amplifier output stage. Or in short, ito yung mga transistor na mas kilala sa tawag natin na power output transistor. Kasunod nito sa right side, makikita natin yung dimension ng unit at maging yung kanyang pin configuration. Yung pin 1 ay base, pin 2 ay collector, at pin 3 ay emitter. Sa ibang datasheets, makikita natin yung schematic symbol ng components at maging yung packaging ng unit. Pero pagdating dito sa datasheets na ginagamit natin ngayon, hindi siya naka-indicate. Nakapaloob rin sa datasheets yung maximum rating ng components at maging yung kanyang electrical characteristics, which is i-discuss din natin ngayon. Unahin muna natin yung maximum rating ng transistor. Kapag sinabi nating maximum rating ng transistor, ito ay tumutukoy sa kung saan lamang yung hangganan ng transistor. At under ng maximum rating ng transistor, makikita natin dito yung abbreviation na VCBO or Voltage from Collector to Base with Outer Terminal Open. Ang tinutukoy ditong open ay yung emitter. Ibig sabihin, ito yung maximum collector base voltage or maximum allowable voltage sa collector at base junction ng transistor, habang nakahang or naka-isolate yung emitter. At kapag sinabi naman natin na VCEO or voltage from collector to emitter with base open, ito ay tumutukoy sa maximum collector emitter voltage. At ito yung maximum allowable voltage mula collector to emitter junction ng transistor, habang naka-isolate or nakahang yung base ng transistor. Ganon din ang VEBO or yung tinatawag na maximum emitter base voltage with open collector. At ito ay tumutukoy sa maximum allowable voltage from emitter to base junction ng transistor, habang naka-isolate or nakahang yung collector. Ngayon ay dumako naman tayo sa tinatawag na IC or collector current. At ito yung current na dumadaloy sa collector ng transistor. At ayon sa kanyang datasheets, yung transistor na to ay mayroong maximum collector current na 15 ampere. Lagi nating tatandaan na ang collector current ang isa sa mga major player or key factor sa isang transistor na tumutulong sa amplification o maging sa switching operation ng isang transistor. Pero depende pa rin yan sa naging application ng transistor sa circuit. Sa baba naman ng collector current, makikita natin yung base current or IB.
At ito yung taga-control ng collector current. At ayon sa kanyang datasheets, yung 2SC5200 na transistor ay mayroong maximum base current na 1.5 ampere. At under naman ng collector current, makikita natin yung kanyang maximum power dissipation na mayroong abbreviation na PC. Tandaan natin na ang power dissipation sa transistor ay tumutukoy sa power ng transistor na na-convert sa init habang gumagana or operational yung transistor. At ayon sa kanyang datasheets, yung transistor ay mayroong maximum power dissipation na 150 watts. Kasunod naman ng collector power dissipation ay ang junction temperature na may abbreviation na TJ. At ito ay tumutukoy sa highest operating temperature ng transistor. At yung mga nabanggit ko na yun yung mga critical aspect ng transistor na dapat una nating tinitingnan. Kasi kapag lumampas ka sa maximum rating na naka-indicate sa datasheets, hahantong yung transistor sa tinatawag natin na breakdown, kung saan ito na yung point na masisira yung transistor. And yung last na makikita natin is yung storage temperature range, which is ideally around -55 to 150 degrees Celsius. Matapos nating mapag-usapan ang rating ng transistor, pag-usapan naman natin ngayon ang electrical characteristic ng bipolar junction transistor. At under ng electrical characteristic ng transistor, makikita natin yung tinatawag na collector cut-off current or ICBO. At ayon sa kanyang datasheets, ito ay around 5 microampere. Ngayon, ano naman itong collector cut-off current or ICBO na to? Well, ito ay tumutukoy sa collector-based leakage current with open emitter. Ibig sabihin, ito ay isang maliit na leakage current na dumadaloy mula collector patungo sa base ng bipolar junction transistor kapag yung emitter ay open circuit at yung base to collector junction mo ay naka-reverse bias. Kasunod naman ito ay yung emitter cut-off current or IEBO. At ito ay tumutukoy sa emitter-based leakage current with open collector. Ito ay isang maliit na leakage current na dumadaloy mula emitter patungo sa base ng bipolar junction transistor kapag yung collector ay open circuit at yung base to emitter junction ay naka-reverse bias. At ayon sa datasheets ng transistor, yung 2SC5200 ay mayroong IEBO na 5 microampere lang naman. Well, itong maliit na leakage current na to ay dahil sa minority carrier. And typically, ito ay napakaliit lang naman. Pero ito ay isa sa napaka-importanting parameters na kailangan nating isaalang-alang, lalo na kung yung transistor ay gagamitin mo sa mga high precision application. At kapag sinabi naman natin na VBRCEO, ito ay tumutukoy sa collector emitter breakdown voltage with open base. Ito yung maximum voltage na pwede nating ma-apply between collector at emitter terminal ng bipolar junction transistor nang hindi nasisira o mag-undergo ng breakdown yung transistor habang walang dumadaloy na current sa base ng transistor. Sa madaling salita, naka-switch off yung transistor. Kapag sinabi naman natin na HFE, ang tawag dito sa ibang reference ay beta. At ito ay tumutukoy sa tinatawag natin na current gain amplification factor. Ang HFE ang isa sa pinaka-importanting parameter sa isang bipolar junction transistor. Dahil dito natin makikita yung amplification property ng isang transistor. In short, ito ay tumutukoy sa ratio ng collector current or IC sa base current or IB. Nabanggit ko sa inyo kanina na yung base current, siya yung taga-control ng collector current. At kung gaano kalakas yung control ni base current sa collector current, ito ay nakadepende sa tinatawag na HFE or current gain amplification factor. Halimbawa, yung transistor mo is mayroong HFE na 100. Ibig sabihin, sa kada 1 mA na base current na dumadaloy sa base ng transistor mo, ay mayroong kang 100 mA na collector current. Basta isipin mo na lang yung HFE, siya yung magiging multiplier mo kung ilan yung magiging current gain mo sa collector. Okay, kapag sinabi naman natin na VCE SAT or collector emitter saturation voltage, ito ay tumutukoy sa voltage drop between collector and emitter ng transistor kapag yung transistor mo ay nasa saturation mode. Pero teka, ano naman tong saturation mode na to? Yung saturation mode ay nangyayari kapag yung transistor mo ay totally naka-switch on. At dahil yung transistor mo ay totally naka-switch on, mayroon ka ng maximum current na dumadaloy mula collector to emitter.
kung saan yung voltage drop mo across sa transistor ay napakababa. Sa ibang mga transistor, ito ay around 0.1 volts, 0.3 volts, pero pagdating dito sa datasheets ng transistor na to, ito ay nasa around 0.4 volts with maximum of 3 volts. Sa madaling salita, yung VCE saturation ay yung maliit na voltage across sa collector at emitter ng transistor kapag yung transistor mo ay totally naka-turn on, kung saan yung transistor mo ay nagsisilbi bilang isang low resistance switch. Kapag sinabi naman natin na VBE, ibig sabihin nito ay voltage between base and emitter ng transistor. Ito ay tumutukoy sa voltage difference sa pagitan ng base at emitter terminal. Lagi nating tatandaan na ang voltage na to ang napaka-importante sa critical operation ng transistor. Kasi dito natin masasabi kung yung transistor ba ay nasa active, cut-off, or saturation region. Kapag sinabi nating active region, ito yung point kung saan yung transistor mo ay ginagamit mo sa pag-amplify ng current. At kapag sinabi naman natin na cut-off region, ito yung point ng transistor mo kung saan yung transistor ay nagsisilbing isang open switch. Ibig sabihin, walang current ang dumadaloy from collector to emitter. And lastly, kapag sinabi naman natin na saturation region, ito yung point kung saan yung transistor mo ay gumagana bilang isang closed switch. Ibig sabihin, mayroong maximum current flow mula collector to emitter ng transistor. So siguro ay gagawin ko na lang siya ng separate video patungkol sa region ng transistor nang sa ganun is para hindi lumayo yung ating discussion. Okay, so balik tayo dun sa VBE or voltage between base and emitter ng transistor. Isipin nyo na lang na ito yung switch on voltage para sa transistor. Dahil yung VBE, siya yung tagadikta sa kung ano yung magiging operation ng transistor. Kapag sinabi naman natin na FT, ito ay tumutukoy sa transition frequency. At ito ang isa sa pinaka-importanting parameters pagdating sa performance ng transistor. Ito ay represented in frequency, kung saan kapag maabot niya yung kanyang rated transition frequency, yung current gain ng transistor ay magiging isa or mag-undergo siya ng unity. Sa madaling salita, yung output current ay magiging equal sa input current. Ibig sabihin, yung transistor mo ay wala nang kakayahang mag-amplify ng signal kapag naabot niya yung kanyang transition frequency. In this case, ayon sa kanyang datasheets, ang transition frequency ng 2SC5200 na transistor ay around 30 MHz. Isa rin kasi ito sa pinaka-crucial parameter ng transistor, lalo na kung yung transistor ay gagamitin mo sa mga radio frequency circuit na nag-ooperate sa mataas na frequency. Kasi ito din yung nagiging basihan kung gaano kabilis yung switching operation ng transistor mo. Kapag sinabi naman natin na collector output capacitance, ito ay kadalasan nakadenote bilang CC or COB. At ito ay isang parameter ng transistor kung saan ito ay nagre-represent ng capacitance sa pagitan ng collector at base ng transistor. And yup, walang perpektong electronics components. At tama kayo sa narinig nyo. Mayroong small amount of capacitance mula collector at base ng transistor. At ito ay dahil sa physical structure ng transistor na mula doon sa pag-overlap ng collector and base region na nag-form bilang isang small capacitor. Well, itong maliit na capacitance value nito ay nakakaapekto sa performance ng transistor mo. Lalo na kung yung transistor mo ay nag-ooperate sa mataas na frequency. Kasi nga ito ay magsisilbing isang reactive components na makakaapekto sa gain and bandwidth ng transistor mo. In this case, mayroon tayo ng collector output capacitance na 200 picofarad. Well, hindi naman ito big issue kung yung transistor mo is gagamitin mo siya sa low frequency operation. Nagiging malaking issue ito kapag yung transistor mo ay gagamitin mo sa RF circuit. Kaya kung napapansin nyo, yung mga RF transistor, mayroon sila ng mababang collector output capacitance dahil sila ay nag-ooperate sa mataas na frequency. Sa mga upcoming video po natin ay pipili tayo ng transistor na angkop sa ating project at ibabahagi ko po sa inyo kung ano yung ating mga naging basihan sa pagpili ng transistor na to. So maraming salamat po. Sana po ay meron kayong natutunan sa ating napakasimpleng video. Pwede po kayo mag-iwan ng comment or suggestion dyan sa ating comment section below. Huwag nyo rin pong kakalimutang i-hit ang like and subscribe. Pahit na rin po ako notification bell nang sa ganun ay maging updated po kayo sa ating mga future upload. Muli, ako po si Andrew Electronics na nagsasabing, stay humble and be creative.
Maraming salamat.